Hello po, ako po ay si Charmaine. Ako po ang Tagalog translator ng Regional Center of the East Bay. Ngayon po ay ano po kami ng overview tungkol sa RCEB. Ang tungkol po sa RCEB ay sila ay isang pribadong non-profit na nagbibigay ng mga serbisyo at suporta sa mga individual na may mga kapansanan sa pag-unlad. Ang Development Disability Services Act ay inipasa noong 1969. Ang ginagawa po ng RCEB ay sinusuportahan ang mga taong may mga kapansanan sa pag-unlad at kinalang mga pamilya. Nagbibigay ng mga tools para sa makamit ang mga buhay na may kalidad at kasiyahan at bumubuo ng mga partnerships na nagreresulta sa mga komunidad na inklusibo. At ito po ay sa ilalim ng kontrata ng California Department of Developmental Services mula noong 1976. Ito po ang mga lokasyon ng RCEB. May opisina sila sa San Leandro at sa Concord at isa sa mga 21 regional centers sa California. Sumasaklaw sa mga county ng Alameda at Contra Costa. Sino ang pinaglilingkuran ng RCEB? Naglilingkod sa mga pamilya sa Alameda at Contra Costa counties mula noong 1976. Parte ng statewide network ng 21 regional centers at pinaglilingkuran ng mga taong may kapansanan sa pag-unlad. Nagko-coordinate kami ng panghabang buhay na mga serbisyo. Naglilingkod sa mga kliyente bilang resource para sa diagnosis, referral at mga serbisyo ng suporta. Ang mga pangkat na edad na aming pinaglilingkuran ay early intervention at prevention, age 3 to 18 na nakatira sa bahay, age 3 to 18 na wala na sa bahay, age 18 to 22 na may pagbabagong kalagayan bilang adulto, at age 22 hanggang sa pagiging adulto. Mga kapansanan sa pag-unlad, ito po ay iba't ibang grupo ng mga malalang kondisyon na sanhi ng kapansanan sa pag-iisip o pisikal na lumilitaw bago maging adulto o espekuladong paghihirap na nakakaapekto sa namumuong utak, sa utero, man o sa yugto ng pagbuo. Nangyari ang kapansanan bago ang edad na 18 at inaasahang magpapatuloy ng walang katapusan at magiging todo ang apekto ng kapansanan. Hindi dapat isama ang mga kondisyon na mga psychiatric disorder lamang, tanging mga kapansanan sa pag-aaral o mga pisikal na kapansanan lamang. Eligible ka ba? Ang iyong kondisyon ay dapat na nangyari bago ang edad na 18 at ito dapat ay isang malaking kapansanan sa sumusunod na listahan. Pangangalaga sa sarili, abilidad sa pag-unawa at ekspresibong wika, pag-aaral, mobilidad, kakayahang manguna sa mga desisyon sa buhay, kakayahan na mamuhay na mapag-isa, nakapagtataglay ng sarili sa kabuhayan. At hindi mo kailangang maging citizen para maging eligible. Mga kwalipikadong kapansanan ay kapansanan na intellectual, cerebral palsy, epilepsy, autism, iba pang mga kondisyon na malapit na nag-uugnay sa intelektual na kapansanan o nangangailangan ng paggamot na katulad ng kinakailangan ng mga taong may kapansanan sa intelektual. Ang mga serbisyong maibibigay namin, ang batas ay ating estado ay nangangailangan, gayunpaman na
kalugarin natin ang mga alternatibong pinagmumulan ng pagpondo bago gamitin ang pondo ng regional center. Ang listahan ng mga serbisyo ay makikita nyo sa link na ito, rceb.org/client/r-services/services-list. Ang pamamahala ng kaso ay kung eligible ka, talaga ka namin sa isang case manager na tutulungan ka at iyong mga pamilya upang tukuyin at planuhin ang iyong serbisyo. Ang mga pagpapasya ay ginawa ng isang panggat ng mga profesional sa regional center tulad ng doktor, nurse, psychologist, physical therapist, speech therapist, behavioral analyst, at assessment counselor. Ano naman ang IPP? IPP o Individual Program Plan ay plano ng aksyon tungkol sa tulong na kailangan mo upang mamuhay sa paraang gusto mo. Tinutukoy ng IPP ang iyong mga layunin, serbisyo at suporta na kailangan para maging independyente at lumahok sa komunidad. Ang IPP ay isang nakasulat na kasunduan at kontrata sa pagitan mo at ng regional center. Ito ay nakasentro sa iyo at nakasulat sa paraang maintindihan mo. At para naman sa aming mga kliyente, nagko-coordinate kami ng paghabang buhay na serbisyo at suporta para sa mga individual na may kapansanan sa pag-unlad at kanilang mga pamilya. Ang RCEB ay nakikipagtulungan sa maraming individual at ahensya upang magplano at mag-coordinate ng mga serbisyo at suporta para sa mga taong may kapansanan sa pag-unlad, mga miyembro ng kanilang mga pamilya at mga pinuno ng komunidad sa Alameda at Contra Costa counties. Ito po ang timeline ng mga serbisyo sa maagang intervensyon at pag-iwas. Una, pagpasok sa ilalim ng 36 na buwang gulang ang intake at assessment. Paunang pagpupulong ng pamilya, mga tagsuri, uh, IFSP, pagbili ng mga serbisyo. Tapos sa loob ng um, labing 45 araw mula sa paglagda ng IFSP upang magkatagtag ng serbisyo. Makipag-ugnayan tuwing 6 na buwan panapanahon at 6 na buwang quarterly check-in. 30 na buwan, 180 na araw, magsisimula ang paglipat. Suriin ang pag-unlad ng mga milestone. Ang California ay nag-uutos ng referral sa lokal na 90 na araw, RCB or RCEB ongoing review. Ito naman po ang timeline ng intake para sa edad na 3 at mas matanda. Una, pagpasok mula sa intake ng higit na 3 edad at pagsusuri mula sa maagang simula, pansamantala kwalipikado hanggang sa edad na 5. Mga pagpulong para sa mga pag-usapan ng Individual Program Plan or IPP, pagbili ng mga serbisyo, tapos taon ng pakikipag-ugnayan para sa karamihan, pakikilahok sa Individual Education Plan o IEP, kwarteryal na contact para sa paninirahan, at tapos sa huli ang pag-iisipan, edukasyon, milestone sa pag-unlad, pagtatrabaho, transisyon sa adulthood, malayang pamumuhay at mga pampublikong benepisyo.
Ito naman ang mga kabataang edad 16 to 25 na edad ng nag-aaral hanggang young adult. Mga pagpupulong para pag-usapan ang Individual Program Plan, IPP, pagbili ng mga serbisyo, ah, taunang pagkikipag-ugnayan para sa karamihan, pakikilahok sa Individual Education Plan, kwarteryal na contact para sa paninirahan. Tapos ito po ay pupunta sa pag-iisipan, edukasyon, milestone sa pag-unlad, pagtatabaho, transisyon sa adulthood, malayang pamumuhay, at mga pampublikong benepisyo. Ito naman po ang mga serbisyo para sa pang-adulto 25 at mas matanda pa. Lumipat mula sa Young Adult Transition Team, ang focus ay IPP, pag-aaral pagkatapos ng sekundaryong edukasyon, trabaho, programa sa araw, pinasadyang mga serbisyo sa araw, at ang focus saan titira sa sarili kong apartment ba o bahay, ah, isa lang ang kita o mga pampublikong benepisyo, pakikipag-ugnayan sa lipunan, komunidad ng suporta, at transisyon ng pamilya, hanggang sa pagretiro at pagpaplano ng katapusan ng buhay. At mga programa at serbisyo na sinusuporta sa pagmamahala ng kaso ay maaaring sumangguni sa RCEB website para sa kompletong listahan ng serbisyo. Ito po ang link na mapupuntahan ninyo. At salamat po ang aming impormasyon sa pakikipag-ugnayan at higit na sa 3 edad. Kung kailangan nyo po ng tulong ay email nyo po ang intakeover3@rceb.org. Ang linya naman ng pagpasok ay 510-618-6122. Kung kailangan nyo po ng tulong sa early start birth to age 3, email nyo po ang earlystartreferrals@rceb.org at tumawag po sa 510-618-6195. At kung kailangan niyo po ng tulong, pwede niyo pong kontakin si Sumei Wu. Siya po ang Diversity Equity Specialist, Asian American Community. Phone number niya po ito, 510-543-2718. At email niya ay smwu@rceb.org.